Nagpapasalamat po ako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinupad niya yung kanyang pangako na magpapakulong siya soon, pero mali ang kanyang nakulong. Patunay lang ang ginawang pag-aresto kay retired General Romy Pocis na hindi dapat magsalita pag korupsyon, ang binabatikos, at nakakabahala dahil sa isa itong banta sa malayang pagpapahayag. Pero doon sa mga naaakusahan ng pangungurakot kahit maraming testigo ay hindi naaresto, ang tanong bakit? Nagpapasalamat po ako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinupad niya yung kanyang pangako na magpapakulong siya soon, pero mali ang kanyang nakulong. Sa halip na yung mga magnanakaw ang ipakulong niya, yung mga naghahabol sa magnanakaw ang pinakulong niya. So thank you po, Mr. President, for keeping your promise. Kaya lang, mali pa rin po. Ang amin po sinisisi, ang executive branch na wineponize nila ang Department of Justice upang i-persecute, tuligsain ang mga sa tingin nila ay kalaban. Yung pag-aresto, naintindihan ko yon dahil trabaho ng CIDG yun. Ano? Ang hindi natin maintindihan at kinakababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, pinuhuli, inaaresto tulad ko. Dapat ang kinakasuhan, inaaresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon. General, Sir, Snappy Salute, magandang gabi po. Magandang gabi sa inyo, MJ at Admar. It's nice to see you again. Opo, Sir, kayo pong bida sa araw na to. Lagyan po muna natin ng konteksto. Pakikwento po ninyo, Sir, nung panahon na inyo pong nakumpirma na meron pong nag-aabang na arrest warrant po sa inyo pagkatapos ng holiday season. Ayun na nga, kasi nga, because of the case na filed sa akin ng PNP CIDG, napag-alaman natin na merong na-issue ka agad na arrest warrant at natimbrihan naman tayo na yun nga, kasi pinasyal ko yung mga apo ko dyan sa malapit na bansa. Natimbrihan ako na huhulihin daw ako paglanding ko sa airport terminal. So, yun na. Opo, meron kasi, Sir, na mga pag-aresto. May mga pag-aresto po kasi na ina-announce sa media. Ngayon, kung hindi lang namin nalaman na may mga banta, malamang sa malamang, kung hindi alam ng media, talagang secretive yung pagkaka-aresto sa inyo, General, kanina. Maaring ganun nga, no? Pero inaasahan naman actually namin yung warrant of arrest. Ang ano kasi dyan, dahil yung kaso ko naman talaga ay available, ang plano talaga namin yun, kung merong warrant of arrest, magbo-voluntary surrender ako para ayusin na yung maayos yung kaso. Pero yun nga, dahil nagpunta ko abroad, ang timbre sa akin ay, yun nga, arestuhin ako pag landing sa aeroplano, sa terminal. At Actually, ganun ang nangyari. opo, siya ang nangyari. At kanina, Sir, paglapag niyo pa daw sa airport, sa paliparan natin sa NAIA, hindi rin po kayo nagkaroon ng chance na makausap po yung mga abogado? Pagkikwento po, Sir, yung paglapag po niyo dito sa bansa. Totoo yan, sinalubungan ko ng ating mga kapulisan, yung CIDG, NCR, dyan sa tube ng aeroplano. Tapos binasahan naman ako ng Miranda rights, yung aking karapatan bilang akusado. Pero paglabas namin ng terminal, pag nag-clear namin sa customs saka sa immigration, inaasahan ko na dahil nandun yung mga lawyers ko, ay payagan sila na consult sa akin at makasama maski isa sa kanila kung saan ako dadalhin ng PNP CIDG. So unfortunately, hindi nga pinayagan na makalapit o makausap ako ng aking lawyers. Opo, Sir, kayo po ay miyembro, no? Past President ng PMA Class 81, produkto po ng Philippine Military Academy sa inyo pong career sa Armed Forces. Never po kaming nakabalita na kayo po ay na-involved sa anumang irregularidad. Ano po para sa inyo bilang veterano, ang sinapit po ninyo sa dulo po ng inyong karera na kayo lamang po ay naghahayag ng inyong mga puna sa pamahalaan? Totoo yan, although of course retired na ako,
nakikita ko kasi bilang isang Pilipino at bilang dating sundalo na nagserbisyo na matagal sa ating bayan, nakikita ko na kawawa naman yung bayan natin. Marami mga kapwa Pilipino naghihirap. Tapos yung ating mga ibinoto, yung ating mga piniling mga leader, yung ating mga politikong pinagkatiwalaan natin para magserbisyo sa atin, ay iba yung ginawa nila, di ba? Sa halip na serbisyohan tayo, yan, nilapastangan nila, nagnakaw sila. Yung mga dapat na pera gamitin sa mga proyekto para matulungan yung mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga mahirap, ay hindi nagawa. Naging ghost project. Ginamit nila yung pera, nakuha nila yung mga pera para sa pangsarili nila. So, napakasakit isipin yung gano'n nangyayari. Samantalang marami sa ating mga kababayan naghihirap. Opo, bago lang po si Partner Mar. Sir, you could have stayed silent eh. Meron po kayong kalayaan, no, na pumili na manahimik. Kim-kimin na lamang yung mga puna in your own at hindi po sa publiko at hindi po bumuo ng pangkat yung United People's Initiative para po magpahayag nga ng voice of dissent. Ano bang naging tipping point sa inyo, General? Bakit po kayo umabot sa pakikibaka po na ganito? Totoo yan, ano? Retirado na ako eh. Nagsilbisyo na ako sa bayan natin matagal sa Armed Forces, sa active service. Pero yun nga, buong-buo pa rin yung aking pagmamahal sa aking bayan. Andyan pa rin yung idealismo sa akin. Lalo na naghihirap yung ating bayan. Tapos may mga nagdalapastangan, may mga nagte-take advantage sa ating bayan. So sa akin, hindi katanggap-tanggap yun. So sabi ko, we need to do something. And of course, yun nga, panagutin itong mga nagnakaw, mga naglapastangan, mga nagtaksil sa tiwala ng mga taong bayan. Panagutin sila. Unfortunately, imbes na sila mapanagot, makasuhan, makulong, ako ngayon na yun nga, nagpapahayag ng mga damdamin, yung puot at galit dito sa mga matinding korupsyon nito. Ako pa yung kinasuhan at didetain.